warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindaton Kandulit. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Inshallah, mga 1 minuto para ayusin itong ating ano. Naam ya Sheikh. Inshallah, sa baba, inshallah. Ano yung charger para maayos? So, start na tayo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalika li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. So ngayon, mga minamahal namin mga kapatid sa pananampalataya, mga magulang, mga tagapakinig sa oras na ito. Isa sa mahalagang topiko na tatalakayin natin ay patungkol sa salitang huwag kang magalit. Sa ibang mga pagpapahayag natin dito sa mga paksang na ituro natin sa ibang mga grupo ay hindi na po ako magagalit. So, ibig sabihin, ang payo ng ito ay patungkol po sa pagkagalit. Bago yun, saksiyan natin na Allah SWT siyang pinakahuling siyang pinaka ating layunin sa ating pagsamba. At saksiyan natin ang Propeta Muhammad, kanyang mga pamamaraan na ating sinusunod abot ng ating nakakaya. Alhamdulillah, naway gabayan tayo ng Allah SWT sa tamang landas, tamang manhaj, tamang katuruan. Huwag tayong magturo na kung saan hindi natin kabisado ang bagay na ito. Sapagkat isa sa mga manhaj na dapat nating alamin, kung meron tayong mga bagay na hindi alam, andyan ang mga ulama natin, inshallah. At papasukan natin ang ating tatalakayin patungkol sa salitang huwag kang magalit. Bakit ako hindi magagalit ay may dahilan? Bakit ako hindi magdadabog ay may dahilan? Bakit ako hindi magagalit? Punong-puno na ako. Sawang-sawa na rin ako. Inis na ako. Puno na rin ang kalooban ko. Kailangan ko itong iputok. Kailangan ko talagang magsabi. So dito, mga kapatid sa pananampalataya, pag darating ang isang bagay na ito'y kakagalit natin, magsabar ka muna. Sapagkat sabi ng propeta sa isang babae, as-sabru inda sadamatil ula. Ang sabar ay unang kaharap ang pagsubok. So sabar ka muna. Para hindi ka na magalit, pakinggan mo ang hadith na ito, kapatid. Huwag ka na magalit. Sabihin, ang hadith na kukunin natin dito ay 6, pero may dadagdag tayo ay pang kainaman para sa atin. Hadith, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit ni Abu Darda radhiyallahu anhu na ito'y sinalaysay niya, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa lakal jannah. Wal hadithu sahihul jami'. Sinabi ni Abu Darda, na iulat niya ito, kanang sinabi ko sa sugo ng Allah. O sugo ng Allah, turuan mo ako. Ipaalam mo sa akin ang gawain na ipapasok ako sa paraiso. Ang tugon ng propeta sa sahaba na ito na si Abu Darda, la taghdab wala kal jannah. Huwag ka na magalit para may paraiso ka. Yan. Kaya mga kapatid, ang pagkagalit ay dahilan ng pagkaalis ng paraiso ng tao sa kanya sa kabilang buhay. Kaya kung ito ay hindi naman marapat na ikakagalit mo, hindi ikakagalit na kung saan marami pwede pang pasensyahin mo. Sapagkat upang may paraiso ka. At matatalakay natin sa mga susunod kung ano yung mga pwedeng gawaing pwede ka nang magalit. Ano yun? So, di pa ngayon sa oras na ito. Sapagkat ang paksa lamang, huwag ka mo nang magalit. Wala ka dyan na, sabi ng propeta. So, yung mga madaling magalitin dyan, madaling magsalita dyan, napakainitin ng ulo, alisin mo na yan para may paraiso ka na, kapatid. Pangalawa, kapag nagagalit ka, ito ang gagawin mo. Magpakup-kup sa Allah mula sa bulong ng syaitan. Kasi ang galit na yan ay galing sa syaitan.
So gawin mong magsabi ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim pag nagagalit ka. Huwag mong gawin na kung nagagalit ka para masaya ka pa at ipakita ang tapang. Mga kapatid, bawat isa may tapang. Huwag mong sabihin na ipakilala ang sarili mo na hindi pa niyo ako kilala. Huwag niyo kong idamay. Baka magsisi kayo. Yan. Paano kung makilala ka na? Paano kung malaman ka na? Tapos wala na rin sa iyo yung paraiso. So, hindi yun mainam mga kapatid. Mag-a'udhu billah kapag ikaw ay nagagalit. Sinabi ng Allah SWT sa surah A'raf, sabi niya, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Sa surah Al-Fussilat naman ay innahu huwas sami'ul alim. Kung ikaw ay tinukso ng syaitan o binulong na para magalit ka, sabihin mo kaagad ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabihin mo yan kapatid. Parang sa ganon ang syaitan na nasa iyong isip at nasa iyong katawan at sa iyong dugo at sa iyong ugat na dumadaloy upang painitin ang katawan mo at gagawa ng kapinsalaan. Pag nasabi mo ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim, napapalayo ang syaitan at aalisin niya ang galit mo. Kasi wala na siya sa iyo. Nag-a'udhu billah ka. Pag nagagalit ka, nag-iinit ang ulo mo dahil ang anak mo matigas. Nag-iinit ang ulo mo dahil kapatid mo matigas. Nag-iinit ang ulo mo dahil asawa mo matigas. Nag-iinit ang ulo mo dahil kaibigan mo matigas. Nag-iinit ang ulo mo dahil classmate mo matigas. So sabihin mong a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pangalawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinayuhan niya ang taong nagagalit. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na binanggit ni Sulaiman ibn Surad radiyallahu anhu qala istabbara julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mugdaban qad ihmarra wajhuhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون رواه البخاري ومسلم. Sa malapit itong kahulugan, parang kwento siya. Sinalaysay ni Salman na anak na lalaki ni Surad. Nalugdan ng Allah kanyang sinabi. Nagmuraan ang dalawang lalaki sa harapan ng propeta. Grabe, nagmuraan. Nagpahayagan ng mura. Minumura ang bawat isa. Wa nahnu indahu julusun. Kami ay nakaupo. Wa ahaduhuma yasubu sahibahu. At ang bawat isa sa kanila ay nagmumuraan, mugdaban, galit na galit. Kaliharra wajhuhu, pumula pa ang mukha. Sobrang galit ba? Harapan niyang propeta at harapan pa ng mga sahaba. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay aking alam ang isang salita na kung sabihin lang ng isa sa kanila ay mawawala ang galit. Kung sasabihin lang nila ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim, mawawala ang galit, sabi ng propeta. Faqalu lirrajul, sinabi ng mga sahaba sa lalaki na nasa harapan ng propeta, na habang nagsasabi ang propeta, ay naririnig doon ng isa na lalaki na mayroon siyang kaaway sa harapan ng mga sahaba. Ang sinabi ng mga sahaba, ala tasma' ma yaqulu nabi. Hoy, ikaw lalaki, hindi mo ba naririnig ang propeta nagsasabi na? Kasi ang lalaki nakatahimik kasi nakinig niya ang propeta nagsabi na. Sinabi niya, oo, naririnig ko, hindi naman ako baliw na hindi nakakarinig. Yan. Ang ibig sabihin mga kapatid, unang aral, pag nagagalit ka, sabihin mong a'udhu billahi minasyaitanir rajim.
Sapagkat nagsaksi na diyan ang Allah na ikaw ay mawala ng galit pag sabihin mo yan. At nagsaksi na rin ang propeta na sabi niya, alam ko na magpapawala sa kanya ng galit, sabihin lang ang ano, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Huwag mong pakitang tapang, sapagkat kapinsalaan lang ang kinakalabas nito. At alam niyo ba mga kapatid, ang tapang ay hindi diyan nakikita na kung saan mabilis magalit. Nakikita sa mga taong kayang magtimpi kahit sa panahong nagagalit. Meron tayong kilalang hadith, halos nagkukutbat, nagmumuhadara na yung mga tao dito. At ang dalil na kung saan mainam sa isang tao na hindi nagagalit, ito yon, ang tunay na matapang, ang tunay na may lakas, matibay na kakayahan. Pinahayag ni Abu Hurairah na binanggit ito ni Imam Albani, malakas ang hadith, dahil ito binanggit pa ni Bukhari at ni Muslim sa kailang sunnah, sa kailang sahih. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza laysa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Hindi matapang ang madaling magalit, madaling magmura, madaling magdabog, mag-abulgul. Magaling siya sa mga pagpapatas ng boses. Hindi yan ang matapang. Kaunti-kaunti lang, nanampal na, nanuntok na, nagbumaril na. Kaunti lang, nagpakita na ng lakas ng katawan. Hindi yan matapang, sabi ng propeta, bagkus yun ay duwag. Innama syadid, ngunit ang matapang, ito naman pala yung matapang. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yung taong na kayang pigilan ng sarili, sama ng loob, sa panahon na siya ay nagagalit. Bakit ganito mga kapatid? Na kayang pigilan ng kanyang sama ng loob, siya yung matapang. Hindi ba sa isipan ng mga Pilipino na kapag nagtiis ay duwag? Tao lang yan na batas, kapatid. Tao lang yan na salita. Bagkus ang propeta na kung saan salita na nagmula sa Allah, sinabi ng propeta, innama syadid, ang tunay na matapang, yamliku nafsahu inda ghadab. Kayang pigilan ng kanyang galit sa panahon na siya ay nagagalit. Na kayang kontrol, nakahandle ng kanyang sarili. Hindi siya nakabasag ng mga gamit, hindi siya nakasiram na kagamitan, hindi siya nakasigaw, hindi siya nakapanakot, na kayang pigilan ng kanyang sarili. Siyang mainam na pinuri ng Allah at pinuri ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan mga kapatid sa pananampalataya. Bakit ganito yung pahayag ng propeta? Dahil kapag ikaw ay pumigil sa iyong sarili, ang pinakanatalo mo ay syaitan. So ikaw yung matapang, ikaw yung magaling, ikaw yung matibay, sapagkat ang syaitan ay natalo mo. Yan. Natalo mo ang syaitan. Paano mo natalo ang syaitan? Nandyan sa katawan mo na kaya mong paalisin. Natalo mo siya. So ikaw yung tunay na matapang, na kaya mong pigilan ang sarili mo sa panahong ikaw ay nagagalit. Number 5. Pag galit ka, ikaw ay umupo. Ito na yan. Pag nagagalit ka po, kapatid, ikaw ay umupo. So bakit ganito? So dito sa ating dalil na naipahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Hadith min hadithi Abi Dharr al-Ghaffari, wal hadithu isnaduhu sahihun. Sa malapit na kahulugan nito, kapag nagagalit ang isa sa inyo sa oras na siya ay nakatayo, ay umupo. Pag galit ka, umupo ka. Kapag mawala na yung gadab, para mawala na yung gabab, yung galit, sama ng loob, yung nagpapainit, umupo ka. Kung hindi kaya ay sumandal ka. Yung sama ng loob mo, nakatayo ka, umupo ka. Pagkaupo mo, pag di pa rin kaya dahil gusto mo pa rin magpakilala, gusto mo pa rin sumampal, sumuntok, babae ka, gusto mo pa rin sumabunot,
Gusto mo pa rin sumigaw, magalit. Gawin mo, sabi ng propeta, umupo at pag di mo na kaya at sobrang init ng iyong loob, dahil sobrang galit, sumandal. Bakit? Ang pahayag ng ating mga ulama hinggil sa hadith na ito, kapag daw ang nagagalit na nakatayo at siya ay umupo o sumandal, mayroong mga kainamang magaganap. Ano yon? Ang syaitan kasi sa katawan natin dumadaloy sa ating mga ugat. At kapag nakatayo ka at ang iyong katawan ay nakatuwid, straight siya, at taas-baba ang pagdali ng syaitan sa iyong ugat. At dali-dali siyang makataas, dali-dali siyang makababa dahil galit ka at madali niyang daluyan ng iyong ugat o dugo. Pagkaraan, kapag ikaw ay upo, nahirapan siyang tumaas dahil paliko-liko ng iyong katawan. At kapag ikaw ay sasandal, higit lalo dahil di ka na nakatayo at wala kang magagawa. Pangalawang dahilan, sabi nating mga ulama ayon sa kanilang pag-istimba, kapag nagagalit ka, umupo. Dahil daw kapag ikaw ay nagagalit at nakaupo ka, wala ka daw mapipinsala. Wala kang mababasag. Pero kapag nagagalit ka at nakatayo ka, ayan na. Gagalawang paa mo, makapaglakad. Gagalawang kamay mo, makasira. Gagawa lahat. Magagawa mong gusto dahil nakatayo ka. Pero kapag nakahiga ko, nakasandal, wala kang mapipinsala, mga kapatid sa pananampalataya. So ito po yung pahayag. Ustad, mayroon kaming kaalamang narinig na kapag nagagalit, magabdas. Di ba? Ang kaalaman na ito ay nagkaiba ang mga ulama sa hadith na ito ay Hasan Ligairihi o Hadithul Hisnad. Ang matibay na pananaw na ating mga ulama ingil sa hadith na kapag nagagalit ka ay mag-abdas ka para mawala dahil daw ang syaitan ay nilikha sa apoy at ang apoy ay walang makakapatay nito liban sa tubig at ang syaitan ay pumasok sa iyong katawan at mag-abdas ka para mawala ang syaitan. Ang malakas na pananaw sa hadith na ito ay mahina, hindi siya matibay. Hindi tayo mahadith pero ang nagkaisang mga ulama ng hadith na ang hadith na ito na patungkol kapag nagagalit ka mag-abdas ay mahina. Hindi siya matibay. Pero kung mag-abdas ka dahil nagagalit ka, ang sama ng loob mo, tunay na ikaw ay pinahintulutan. Pero wag mo lang gawin na sunna mag-abdas pag nagagalit. Dahil yun ay mabibigyang hatulan ng mga ulama na bid'ah. Kasi bakit doon ka na mag-abdas pag galit ka? Yun. So hindi po. So kapag nagagalit po tayo ay umupo o sumandal. Dahil ang dugo natin ay dinadaanan ng syaitan at ang ating dugo ay di na ito gagalaw ng malakas. Wala tayong mapipinsala. At ang panghuli, mga kapatid, ito na yon. Idha ghadiba ahadukum falyaskut. Pag magagalit ang isa sa inyo, sabi ng propeta, tumahimik. Mahirap to, no? Pag nagagalit ka, tumahimik. Yun ang mainam. Yung mga nagagalit na tumahimik. Yung may sama ng loob. Meron pa mga taong ang paninindigan nila, kapag di ko masabi ang sama ng loob ko, parang sumasabog ang dibdib ko. Naghahanap pa ng mapahayagan niya. Ay, naging magaan na ang karamdaman ko dahil nailabas ko na ang sama ng loob ko. Mga kapatid, ito yung mga iniisip ng iba na ito daw yung magpapagaan sa kalooban. Pag mayroon na makwentuhan, pwede na mayroon na masabihan, ito po ay paninindigan na wala po sa Islam. Pag nagalit ka, alisin mo at huwag mo itanim at dalhin mo sa kamatayang wala kang galit para makuha mo ang paraiso. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alimu wa bashiru, magturo kayo sa mga tao at magbalita ng mabuti. Wala tu'assiru, at huwag kayong magpakahirap kung ano ang inyong mga pagkakasunduhan. Sa lahat, mapa-connection sa pagtitinda,
customer, o di kaya sa lahat na mga gawain, huwag kayong magpakahirap. Mag-aasawa sa inyo, mangingimasok sa inyo, na kung saan sanib sa inyong pamilya, huwag kayong magpakahirap, sabi ng propeta. Kasunod ng hadith, wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Kapag nagalit ang isa sa inyo ay tumahimik, at magalit sa isa sa inyo ay tumahimik. Ito karrasu sala marratain. 2 beses inulit ng propeta na kapag magalit ang isa sa inyo, tumahimik, huwag magsalita. Bakit? Ang taong nagsasalita, mga kapatid, ay ang kadalasan na hindi galing sa opinion, bagkus galing sa opinion ng syaitan. Kaya may payo eh. May payo. Huwag kang magdesisyon pag nalulungkot ka. Huwag kang magdesisyon pag nagagalit ka. Sapagkat yung desisyon na yon ay marahil hindi yon dahil sa iyong gusto, bagkus yun ay gusto ng syaitan dahil dala ito ng iyong lungkot at dala ito ng iyong galit. Kaya kapag ikaw ay magsalita, ay panahong wala ka ng galit. Dahil dun mo malalaman kung ano ang bunga nito. Pero kapag nagagalit ka at magsasalita ka, hindi mo alam na mayroon ka na palang nabibigkas na maaring ikakahiwalay mo sa iyong kaibigan, kamag-anak, kapatid, sa bahay, classmate, kahit sino pa, dahil ikaw ay nagagalit na nagsasalita. Ito lang, ang isang lalaki dumating sa panahon ng propeta, Ya Rasulullah, insahni, wala tutil li ahfad. O sugo ng Allah, payuhan mo ako. Huwag mong padamihin para madali ko masaulado. Sabi ng propeta, la tagdab, huwag ka nang magalit. Sabi niya, ano pa? Huwag kang magalit. Ano pa? Huwag kang magalit. 3 meses. Namatay ang lalaki, hanggang sa kamatayan, wala na daw mga taong kinagalitan. Subhanallah. So, yun lang ang ating naipahayag. Huwag ka na magalit. Sa ating turo ngayon, inshallah, ay pag ikaw ay hindi na magalit, ay mayroon ka ng paraiso. So matalakay natin ang susunod na yung mga pinahintulutang ng pagkagalit, o maitalakay ng ibang mga ustad natin ano nga ba yung pagpahintulot na pwedeng magalit ang tao. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah, pag sa makasama natin lahat na nakakailangan yan, pwede. So, ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa nais pong magtanong dito sa may Google Meet. At paalala lang din po sa mga kababaihan, kung kayo po ay nais magtanong, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At sa mga kalalakihan naman po, ay maaari po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand. At dyan naman po sa may Facebook Live, ay lagay nyo na lang po sa may comment. Inshallah ay aking pong titignan. So, bismillah po, kami po ay maghihintay sa inyo. So, Sheikh, katanungan mula kay Aisha de la Cruz. Salam ya Sheikh. Ustad, pag nagalit po ba ang isang tao, pwede mo din sabihin na
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hindi ikaw yung galit, kahit hindi ikaw yung galit. Yun daw ang sabi niya, Sheikh. Pag may nakita kang galit, nagsisigaw-sigaw na, ang dua dito na sasabihin, A'udhu billahi min dhalik. A'udhu billahi min dhalika. Ito yung dua. A'udhu billahi min dhalika. Ako ay nagpapakup-kup sa Allah mula sa ganoong galit. Sabihin, inilalayo mo ang iyong sarili, umihi ka ng depensa mula sa Allah na hindi ka magkaroon ng galit na katulad ng galit ng iyong nakita. Pwede mong sabihin. Pero yung sasabihin mo yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim ay hindi siya dua doon kapag may nakita kang nagagalit. Bagus ang dua, A'udhu billahi min dhalika. Yun. Pero yung always na pagsasabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim ay pinahintulutan ito. Lalo na sa pagbabasa ng Quran. Yun po inshallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil. Pangalawang katanungan niya, Sheikh, mula kay Alberto Nacario. Sabi niya po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po Ustad, isa ba sa jihad ang pagpigil ng galit? Sa usaping mujahadatun nafs, ang pagpigil sa sarili ay siya ay uri ng jihad. Siya ay uri ng jihad. Na nangyaring napigilan mo ang iyong sarili mula sa galit, ikaw ay nakapag-jihad sa iyong sarili. Fal-jihadun nafsi afdal wa muqaddam min jihadi anil ghair. At ang pag-jihad sa sarili, pagpupunyagi, pagpigil sa sarili, ay siyang pinakamas mainam uunahing jihad. Jihad yung pag-iwas mo sa bawal, jihad yung pag-aaral mo, jihad yung pag-ingat mo sa galit. At pag napigilan mo ang galit, may jihad ka at may reward na napakalaki. Para sa mga taong kayang pigilan ng kailang mga sarili, gusto nang magalit pero napigilan, tunay na mayroon silang kainamang makuha. Dahil isipin mo, kapag nagagalit ka at kapag may mga tao na nakakarinig sa iyong pinapagalitan, hindi ba anong mararamdaman? So dito, istish'ir, makiramdam ka. Isipin mo nung ikaw ay nag-aaral pa ng nagkamali ka sa harapan ng mga classmate mo. At sinabihan ka ng teacher mo na tumahimik ka, nagalit sa iyo at minura ka pa. Hindi lang iniisip mo yung teacher mo, bagkus naisip mo pa yung nasa kapaligiran mo, nahihiya ka. So ganyan mga kapatid, bago mo magawing magalit, isipin mo muna na ang iyong pinapagalitan, hindi lang ikaw ang kanyang iniisip, bagkus may mga taong nasa kapaligiran pa na kung saan ito ay ikinakahiya niya na mas ikinakahiya pa ang classmate kaysa iyong pagkagalit sa harapan. So yun ang panahon natin. So para hindi tayo magalit, alisin ang galit, tunay na ito ay napakalaking reward. At kabilang siya sa jihadun nafs. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil sa inyong kasagutan. At dumako tayo sa pangatlong katanungan. Pangatlong katanungan mula sa comment section, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tuturing po bang makasalanan ang isang tao na magagalitin? Ang taong magalitin, may turing ba sa makasalanan? Kung ang kinakagalit niya ay tama, wala siyang kasalanan. Kung kinakagalit niya ay bawal,
wala sa tama ay kasalanan. Nagagalit sa anak niya dahil ang anak niya ay mabuti, nagsasala, nag-aaral, ayaw niya doon, pinapagalitan, kasalanan yun. Ang taong magalitin, tunay na isa ito sa katangihan na kung saan khulukun mazmum, maduming ugali ang isang dinadalang ugali na magalitin. Walang kaibigan, walang kasama, walang kamag-anak, walang kapatid na naging kaibigan, naging kasama sapagkat lagi na lang galit. Umaga, hapon, gabi, bago matulog, magising, galit. Hanggang sa lalayo ang mga tao, tinamaan na siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarri nasi inda Allah yawmal qiyamati man taraka an-nasa ittikaha syarri aw ittikaha fuhshihi. Wal hadithu sahihun. Isa sa may matinding parusa pagdating ng tao sa kabilang buhay ay ang taong walang naging kaibigan dahil sa pangit na ugali. Magalitin. Walang sasama sa kanya. Wala nang kaibigan. Mahalata mo yung taong walang kaibigan. Totoo. Kasi kung magkukwento siya, manlilibak sa mga kasama niya. Ingat ka dyan. Kasi ikaw pang din niya, pagagalitan niya ang mga kaibigan at kamag-anak nga niya, pinapagalitan ikaw pa kaya bago ka sa kanya. Mag-ingat ka. Kaya yan mga kapatid sa pananampalataya, na ang isang tao na magalitin, lalayuan siya ng mga tao, tunay na mayroon siyang parusa pagdating sa kabilang buhay. Dahil sa kanyang tinataglay na pangit na ugali. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil. Next question po, Sheikh, ay nanggaling kay Rainier. Assalamualaikum ya Sheikh. May mga galit po ba na pinahintulot sa Islam? Al-bugdu fillah, paggagalit para sa Allah, gusto kitong ibigay na special lamang na lecture na tamang paggagalit sa Islam, na ito ay gusto kong mabigyang linaw at mabigyang mahabang dalil. Kung magkakaroon man tayo ng panibagong lecture, inshallah, isa sa tatalakay natin ay ang pinahintulutang pagkagalit. Ang pinahintulutang pagkagalit. Yan. Inshallah. So, tandaan mo lang, pag may susunod na yung programa, yung si brother, inshallah, naway, maalala natin. Yan. Inshallah. Inshallah ya Sheikh. So, next, this is last question na siguro to, Sheikh, mula sa Jihadun Nabs Muhadara Organization. Kasalanan po ba ang magpalo dahil sa galit ang anak po, Ustad? Kasalanan po ba ang mapalo sa galit ang anak po, Ustad? Yung nakasulat dito. Mayroon pong pagpalong galit, may pagpalong tarbiyah. May pagpalo na galit, may pagpalong tarbiyah. Kung napapalo mo ang tao dahil sa galit, kasalanan, ingatan ng mukha, pinagbawal ng propeta. Napapalo mo ang anak mo dahil ito ay tarbiya, ito ay bilang pag-educate mo sa kanya, pinahintulutan, ngunit ito sa pagitan ng kanyang likod at likod ng kanyang tuod. Ibig sabihin sa hita na iyong sa kanyang likuran, hita doon. At ang mga pagdidisiplina o di kaya pagtatarbiya o pamamaraan ng iyong ipalo sa kanya, yung malapit na maputol na kahoy, nang sa ganon ipakita mong linalakasan. At ito'y di naman masakit, ngunit takot na siya dahil naputol lang ipinalo sa kanya at di na rin siya makakapulit sa ginawa. Pero wag mong paluin kung ito ay di niya kayang gawin dahil bilang bata.
Pero paluin mo lang kapag siya ay di nagsasala pagdating sa 10 taon, di nag-aaral, nanakaw, palamura. Pagdating ng 10 taon, pwede mo dun pinagbabawalan mo lagi, ay pwede mo na siyang paluin pag lampas niya ng 10 taon. 7 taon, praktisin mo siya sa mga gawaing ibada, lalo sa sala. Pagdating ng 10 taon, pag di na maniwala, ay duwin mo na siya paluin. Na tarbiya, disiplina lang. Allimu auladakum bisala sab'a sinin wadribuhum 10. Turuhan ninyo ang inyong mga anak na nasa edad nila ay sa 7 taon sa pagsasala at paluin pag sa 10 na pag di siya magsasagawa ng mabuti. Hindi magpapatuloy. Yun po ang maisasagot natin sa tanong na yun. Naam, Sheikh, jazakallahu khairan. So, hanggang dito na lang po. Jazakallahu khairan sa ating butihing Sheikh na si Sheikh Amin Pindaton Kandulit at sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.